Hello? Sige Yes, po, go. hello. Okay Pakisagot mo po, naman. yung pangalawang tanong ko kay Brother Angel. Brother. Si Brother Angel, Yes po, good evening po. regarding sa regarding, Brother Angel, yung tanong ko ay about sa ah, pag hindi kinasal sa simbahan ay matatawag pa rin nating immoral. Kasi yun yung pinaglalabanan namin kahapon, yung pinsan ko halos mag-away kami. Kasi sabi ko sa kanya, wag mong sasabihin na yung simbahan ay basbas lang sa kasal kasi una-una, pag sinabi mong ganun, Diyos ang kalaban mo. Sabi ko, ibig sabihin, hindi mo inuuna ang Diyos higit sa lahat. Sabi ko, kasi sabi mo, basbas lang. Importante pa rin yung kasal sa mayor. Sabi ko, hindi. Kasi una-una sa lahat, tao tayo. Sabi ko, tapos ang simbahan ay pag-aari, sabi ko, ng ating Panginoong Hesus. Sabi ko, so Catholic tayo, responsibility natin malaman kung ano yung catechism, sabi ko sa kanya. Sabi ko kung nag-aral ka ng catechism, hindi mo sasabihin 'yan, sabi ko sa kanya. So Brother Angel, yun lang, ano bang basihan, ano bang basis para sabihin natin na ang mga kasal sa huwes, kasal sa mayor ay matatawag pa rin nating immoral. Sana mayroon si Bro Jando, mayroon ka pa ba nung yung catechism natin? Actually, basic catechism lang yun, librong My First Catechism, no? So, ito po ay imprimatur ni Father Abriol, no? So, sa natin, tandaan po natin bakit unang-una ang sabihin mo sabihin mo dun sa pinsan mo, kasi mas maganda po, gaya na lagi ko sinasabi rito, kapag gusto natin bigyan ng konting yung mga tao, siguro mas maganda may batayan. Yan. So, Brad Jando, yung nga natin, yung catechism natin about doon sa live-in and civil marriage, talagang medyo inaano ng yan because actually, katatanong ko lang sa bishop dito sa Japan na ang tawag diyan hindi siya Christian church. So tanungin mo yung yan ba ay Christian church o is just an ordinary marriage na galing sa isang ordinaryong tao na hindi sugo ng Diyos. Alalahanin natin, sabihin mo sa kanya, kaya nga dapat kasi may rin tayo, no, may batayan. Alam mo sa Biblia, ang sinabihan ng whatever you bind here on earth, mga apostol. And then alam mo, ang mga apostol yan, mga pare. Okay? So whatever you bind here on earth, it will bound to heaven. So ilista mo po, Matthew chapter 18, verse 18, KJV. Okay, sana mailista mo. Alam niyo po, basahin mo yan, ate o pinsan, no, kaibigan. Yan, ang sinabi niya, whatever you bind here on earth, it will bound to heaven. Sila po ang magsasabi sa iyo kung silang gagawa ng sacraments of matrimony. Yan ay sakramento. At i-initiate yan ni Jesus mismo dahil siya mismo nagsabi sa mga to. At itong mga apostol, sila po ay mga pari. O saan mo babasa yung mga pari? O Roma 15:16. O si Apostol Pablo, ang tawag po sa kanya ay pari. At sa lahat yan, magmula noon, ang apostolic succession niya hanggang ngayon nasa Catholic Church. Sila po yung mga pari ng Diyos. Kaya nga, kapag pinili mo magpakasal sa civil, hindi po siya pari ng Diyos. So doon pa lang po, magkakaproblema ka na. Kaya nga, sa katikisim natin, ang tawag dyan, public sinners pa rin, live-in or civil marriage. Hindi kung sino-sino magkakasal sa'yo, kung biblical ang pag-uusapan ate o sino man, ang sabi niya rin sa mga apostol, whatever you bind on earth, it will bound to heaven. Ang binigyan niya, apostol, at sila yung mga sacerdote or pari, kaya kahit basahin mo yung Biblia. At sa katikisim natin, napakaraming yan, may tinatawag nating fornication, may tinatawag natin adultery. Yung fornication, ano ba yung fornication? Yun po ay magiging sex outside marriage. So unmarried men, unmarried woman na na nakikipagtalik. And hindi kayo
basbas ng simbahan, sino nagbasbas sa'yo? Si Mayor. Tanong, siya ba'y lingkod ng Diyos? No? So, doon pa lang, medyo magkakaproblema ka na. Siguro, ano ba yung pinaka-the best na sabihin? Kailangan kasi mayroon tayong isang na batayan sa kanya talaga na yung, alam mo yung parang eksaktong punto na talaga magigising siya o nga no. Una-una, siguro sabihin mo na lang, tanong mo kay Father yan kung pwede kang magkumpisal at mag-communion kung civil ka lang. That's one medyo para matauhan siya. Tanungin mo kay Father, sabihin niyan tapat. Kasi nangyayari sa mga tao, nahihiya, so bibigyan sila ng absolution, ng kumpisal, bibigyan ng communion, hindi nila alam, hindi alam ng pare, na sila ay, misa nga naglilingkod sa simbahan, live-in. Kasi hindi sila na-check, na-background check. Kasi ang kumukuha lang sa kanila mga coordinator. So hindi naman very alam naman sa ganyan, yung iba makahanap lang ng magbabasa, lay minister, makahanap lang, but the background check wala, no? Pagdating sa moral check, wala po 'yun. Kaya marami nakakalusot, kaya nga sabi ko nga dati, inuulit ko yung dati kong nung lay minister pa ako sa Pilipinas, kinausap ko yung mga noon, makasamahan ko, binasahan ko sila, no? Nung binasahan ko, ganun ba, Brad? Yes, sabi rito, at mayroon nakalagay na magpakasal. At sino magpakasal? Kanino ka magpakasal? Nakalagay, sabi nga ni Jesus, kung anong pinagsama ng Diyos. Siyempre, pag pinagsama ng Diyos, dapat lingkod ng Diyos at sa tahanan ng Diyos. Malinaw yon. At ang sinabihan niya, mga apostol, mga pari ng Diyos. Hindi kung sino-sino mayor. Walang connection yon sa Christian church po. Christian wedding ang tawag dyan. Catholic Christian wedding or church wedding. Wala siyang connection doon. Kaya hindi po siya pwedeng papasa doon sa sinasabi nga legal sa Diyos. Legal yon sa gobyerno lang. But sa Diyos, that's mortal sin. You're a public sinner. Tanungin mo sa kanya, sige, kung ayaw mo maniwala, una-una, Bible, sinabi ni Jesus, ang magbabind and loose dito, apostol, Matthew 18:18, basahin mo. Sila po yung mga pare at connected yan, ang succession yan dito sa Roman Catholic Church, mga kaparian natin. Outside that, kahit nga po yung civil marriage lang din, yung mga protestanting kasal, kasi hindi sacrament ang ginagawa ng mga pastor. Sila'y nagbasa lang, nagbasa ng Biblia, nagtayo na sariling iglesia niya, nagparehistro, kumuha ng lisensya para magkaroon ng marriage to, license to marry lang, dun lang. But mo yung niya, yung punot dulo, sino nagkasal sa kanya, sa kanyang iglesia tinayo? Tama po ba? Sino nagkasal sa kanya? Wala. Sino nagbinyag sa kanya? Wala. Pero nagkakasal siya. See? Doon pa lang makikita mo, pero nagbibinyag siya. Anong ginawa niya? Nagbasa lang ng Biblia. Walang koneksyon kay Jesus. Walang koneksyon sa mga apostol. Nagbasa lang ang mga pastor. Nagkasal ka, nagbinyag ka, you don't even have the authority. Sa anong authority mong ginawa? Nagbasa. Sino nagsabi nagbasa? Magkakaroon ka ng authority. Walang ganun. Walang ganun parts kamo. So, itong mga pastor ganun din. Kaya hindi sacraments ang kanilang kasal. At nakakalungkot lang, sa TV, inaano pa yon yung kasal sa pastor si artistang ganito. They don't have any idea na itong mga pastor nagbasa lang yan. Tapos nagkasal na. Sino nagsabing magkasal ka? Sino nagsabing di ba? So, ganun din, lalo na sa mga mayor, lalo na si mayor babaero, corrupt. O paano yun? Corrupt, babaero, lasenggo si mayor. Kakasal ka, palagay mo sa Diyos ba yun? Di ba? Sa authority pa lang ng simbahan, wala na. Bagsak na, yes. Sa authority pa lang ng simbahan, bagsak na si mayor. Tandaan po natin legal po si mayor sa kaya dati, mag-aano ko niyan, magtatapik ako niyan, bakit ka magpapakasal sa civil, gagastos ka rin, mortal sin pa, kasalanan pa. Tama? Inuuna nila yung civil. Tama? Gumagastos sila. Yung pamangkin ko, gumastos ng 100,000. Sabi ko, Diyos ko, wala lang alam. Sabi ko, sayang ang pera mo, nagkasala ka pa. Samantalang may simbahan, malapit ang simbahan sa inyo, kung dyan,
Tandaan mo, ang church wedding, pagkatapos mo kinasal dyan, automatic yun, submit yun sa mayor, diretso sa PSA yun. Yung Tama. sa civil, kasal ka sa civil, diretso sa PSA, pero kasalanan sa Diyos, walang connected sa simbahan. Nag-gets niyo po yun? Tama. And pag nagpakasal ka sa Oo. civil, gumastos ka na ng malaki, kasalanan pa rin, mamumuhay ka lang ng kasalanan. E di yung gastos mo, direct to church wedding na. Sa lahat ng nakikinig ngayon, nagpaplano Tama. magpakasal, direct to church wedding. Why? You just, ang gagawin mo lang doon, sasayangin mo pera mo, magkakasala ka pa. Ang problema bro, pag nakamatayan natin, mortal sin yun, delikado pati kaluluwa natin, kapatid. Yun po yung masasagot natin, kapatid. Actually, kasi yung conversion stage ko ngayon, it's like, yung devotion ko ay gusto kong ipaalam sa tao ang kahalagahan ng sakramento ng Diyos. So sabi ko, katulad niyan, yung pagkumpisal, pagpapakasal, confirmation, baptism, lahat yan. So marami akong mga friends na kailangang dalhin ko papunta sa katotohanan. So, ang ginagawa ko ngayon, yung binibigyan ko ng pansin ay ang mismong pinuno ng ng simbahan, yung kaparian namin dito. So sila yung mismo yung nilalapitan ko na sinasabi ko sa kanila, kailangan yung maglagay ng mga tao na magpapanatili na magtuturo, sabi ko ng catechism, yung regular catechism. Hindi pwedeng magbibinyag nang hindi bibigyan ng catechism ang mga magulang, sabi ko. Huwag niyong hahayaan na walang catechism ang magulang bago maganap yung binyagan o yung confirmation or kasal, sabi ko. Dapat malaman muna nila yung mga responsibility nila bilang isang Katoliko. Kasi sabi ko, bakit maraming nakukuha ng mga sulpot? Lahat, di ba? Di ba lahat ng nakukuha ng mga sulpot, lahat Katoliko naman, di ba? So sabi ko, bakit nandun sa kanila? Kasi sabi kong walang proper evangelization, sabi ko. So ang kasalanan, hindi sa tao. Kasi kulangan silang kaalaman. Saan dapat manggagaling yung kaalaman? Di ba dapat sa simbahan? Di ba dapat doon sa nagtuturo ng catechism? Meron ba ang simbahan? Meron ba ang Northern Samar? Meron ba ang Diocese of Catarman of Northern Samar? Walang ganun. So sabi ko, this is your problem. This is not the problem of every individual Catholic. This is the problem at the church. Sabi ko ng ganun. So kailangan gawa natin ang paraan na maipaintindi sa tao lahat patungkol sa Diyos, patungkol sa kanyang mga salita. So paano malalaman? Father, magpapa-schedule ako, magbibinyag. Okay, schedule. Magkano bayad? Ito yung bayad. Kasal. Padre, pa-schedule ako ng kasal. Ito yung bayad. Ganun lang ba? Bayad-bayad lang? Hindi. Kasi sabi ko nga doon sa mga tao na mga mahihirap na ayaw magpakasal sa simbahan dahil pag simbahan, ang akala nila, malaking pera ang gagastusin nila. Sabi ko sa kanila, merong mga pare na nag-o-offer ng libre na kahit hindi nyo kailangang magkumuha ng isang witness lang, okay na. Hindi nyo kailangan magdamit, t-shirt lang, okay na. Hindi nyo kailangan, sabi ko, maglagay ng mga borloloy sa simbahan. Sabi ko, pumunta kayo doon, magpabasbas kayo, magpakasal kayo, tapos. Kasi ang kino-convince ko ngayon, yung mga pare, na, Father, kailangan yung gawa ng paraan na magtatanggap kayo ng binyag, magtatanggap kayo ng kasal, kahit walang bayad. Sabi ko sa kanila, dahil kaya natatakot yung mga Katoliko na pumunta sa simbahan at gawin yung sakramento dahil wala silang pambayad. So ako bilang isang Katoliko ngayon, meron kaming organization, ang tawag dyan, Angels of St. John. So kami mga Angels of St. John, this is still unofficial pa rin yung organization namin. So we are trying to be an NGO, non-governmental organization. So hopefully within this year, matapos na yan, para yung aming tungkulin sa simbahan ay magpatuloy. Ang tungkulin ng Angels of St. John ay ipahayag ang katotohanan ng Katoliko. At pangalawa, tumutulong kami sa pagtatayo ng... Wait lang.